Last month sinabi ni Shams sa Pat McAfee Show na nasa prediction nito ang mangyayari sa off-season trade na isang araw sa most craziest trade sa NBA. Tulad nga nung nangyaring trade noong 2010 kay Tracy McGrady mula sa Houston Rockets papuntang New York Knicks sa isang 3-team trade kasama ang Sacramento Kings. Sinundan niya ng 2016 dito kay Kevin Durant sa OKC Thunders papuntang GSW at off-season 2019 na nakapaloob yung mga trade sa superstar tulad nila Paul George, Westbrook, Kawhi Leonard, Irving at AD. Tapos ngayon sinundang nitong si Luka sa Lakers. Sa off-season na to, pinipredict nitong si Shams na pwedeng mangyari ulit yung ganyang klase ng trade sa parating na off-season trade. Free agency lang rin kasi yung nakikita ngayon sa mga teams na paraan para makapagpa-improve ng roster nila. Dahil nga sa malaking problema na ng bawat team ngayon pagdating sa salary cap space. Yung iba talaga kailangan magbitaw ng mga superstar o star caliber sa lineup nila sa off-season na to para lang mangyari yung rebuilding na gusto nilang gawin. Dahil mahihirapan na nga yung mga to pagdating sa pagpapasign ng mga bagong contract dahil limitado na yung cap space kaya mapipilitan yung mga yan magsagawa ng trade. Si Giannis at Kevin Durant yung dalawa sa pinakamalaking pangalan na nauugnay ngayon mula sa extension na possible na hindi i-renew ng mga to. Si KD kasi ngayon meron pang 54 million salary sa Suns para sa 2025 to 2026 season. Halos matitrade na yan dapat sa trade deadline nun pero hindi niya ginusto na bumalik sa team ng Warriors dahil tinanggihan niya yan at sinabing wala siyang interest na bumalik sa dati na niyang naging team. Wala rin kasing ibang choice ngayon ang Suns kung hindi bitawan itong si KD dahil sa limitadong flexibility nila pagdating sa cap space. Maliban na lang kung isasama nila itong si Devin Booker sa trade asset pero malabo yan dahil mas pinipili nga ngayon ng Suns na i-trade itong si KD. Sa 54 million na salary kasi niyan nakikita na bumababa yan bilang isang superstar. Parang bagsak presyo na nga yung dating nitong si KD sa Suns at nakikita nilang yan yung paraan para dumami yung mga teams na maging interesado dito kay KD sa off-season na to. Sinundan yan nitong si Giannis mga pare ko sa Bucks, superstar na inaasahang babagsak sa trade market. Ang problema lang kasi ngayon meron pa yung 1-year contract para sa Bucks na nagkakahalaga ng 58 million mga pare ko. May mga report kasi ngayon na may posibilidad na mag-ibang direksyon itong 2 times MVP na si Giannis para makakuha pa ng isang championship title bago magretiro. And kung sa darating nga na off-season magdesisyon to na magpa-trade paniguradong isa to si Giannis sa mga superstar na malalagay sa trade market at malaking halaga rin naman ang kakailanganin ng ibang teams para makuha itong si Giannis. Tulad nga ng mga teams ng Houston Rockets, New York Knicks, Brooklyn Nets at Lakers. Yan yung mga teams na nalilink dyan. Isa rin tong si Jaylen Brown mga pare ko na nagkakahalaga naman ng 53 million salary contract dito sa Boston at yan mismo mga pare ko yung nakikitang dahilan bakit malalagay ngayon sa trade market yan. Ang Celtics kasi may projected payroll na nagkakahalaga ng 493 million para sa susunod na season at malaki yung posibilidad na magdulot yan mismo ng pagbabago sa kanilang lineup para magpababa ng payroll. Nalalagay kasi ngayon ang Boston sa supermax contract sa pagsasama ng dalawang superstar sa lineup mula nga dito kay Tatum at kay Brown. Kakailanganin talaga ng mga to na magbitaw at least isang superstar sa parating na off-season na to. Pero syempre kakailanganin din ng Boston makakuha ng isang sapat na halaga sa trade na to na wala pa ngayong nakikita yung mga yan na magbibigay sa kanila ng sapat na trade offer para makuha itong si Jaylen Brown. Si Trae Young yung isa naman din sa mga star guard ngayon na hindi nawawala sa usapan pagdating sa off-season trade na to. May kontrata kasi yan sa Atlanta Hawks na nagsisimula sa 215.1 million mula 2022 to 23 season at magtatapos yan sa 2026 to 2027 at sa last year contract niya para sa 2027 may kasamang player option yan na nagkakahalaga ng 49 million at magiging eligible siya ngayon para sa parating na to na off-season trade mula sa 4 years extension contract na nagkakahalaga ng 229 million sa Atlanta Hawks. Kung pipirma kasi yan, mananatili siya sa Atlanta Hawks pero kung hindi naman, paniguradong magiging available siya para sa trade market
bago matapos ang 2025 season, meaning na may posibilidad talaga na magdesisyon to na magpa-trade lalo't hindi pa nagiging ganap nga na champion contender itong Atlanta Hawks at ilang taon na rin mga pare ko nahirap yung mga yan pumasok sa playoffs. Isa rin tong si Morant sa Grizzly mga pare ko yung nare-report na ngayon pagdating sa mga issue ng trade sa offseason. Dahil na rin sa sunod-sunod na problema na inabot ng team na to mula sa regular hanggang sa pagpasok ng playoffs at inabot pa ng injury mismo itong si Morant at nakikitang isa yan sa dahilan kung bakit sila tinalo ng mabilisan lang sa first round ng OKC. Si Morant kasi ngayon meron pang 39 million salary contract sa Grizzly. Tapos hindi rin yan nakapaglaro ng halos 70 games ngayong season at parang lumalabas nga na nalulugi sa kanya ang team ng Grizzly pagdating sa salary. Pero yung general manager ng Grizzly na si Zach Kleiman pinahayag na wala silang balak na ilagay sa trade market itong si Morant sa parating na off-season. Pero sa mga report kasi nawawalan na nga raw talaga ng gana tong si Morant na maglaro dito sa Memphis Grizzly and pwedeng siya mismo ang mag-request ng trade sa parating na off-season na to at yan mismo yung isa sa mga inaantay dito sa movement na maaaring gawin nitong si Morant sa off-season na to na parating.